Bakit mayroong State of the Nation Address o SONA? Welcome back to my channel, class! Nakasubscribe na ba ang lahat? Ako muli si Professor Ipaliwanag ng University of Life. At sa episode na ito, pag-uusapan natin ang isang event na halos lahat ng TV channels ay sabay-sabayang palabas, ang State of the Nation Address o mas kilala bilang SONA. Bakit nga ba may SONA ang Pangulo ng Pilipinas? Requirement lang ba ito? O annual performance review na parang may report card ang presidente? Alamin dito sa The Taglish Explainer. Ang topic na ito ay mula kay Burn Bright 379. Salamat sa suggestion mo and shout out sa mga estudyante ko riyan sa Pangasinan. Isipin ninyo ang isang estudyante na buong school year ay nagsasabing, "Ma'am, ginagawa ko po ang assignment." Siyempre, darating ang araw na tatanungin siya ng teacher, "O, nasaan ang resulta?" Ganon din ang konsepto ng SONA. Hindi pwedeng puro pangako lang. Kailangan ding mag-ulat kung ano na ang nangyari. Pero saan nga ba nagsimula ang SONA? Balikan natin ang kasaysayan. Noong panahon ng mga Amerikano, sa ilalim ng Jones Law of 1916, inaatasan ang Governor General na magbigay ng ulat tungkol sa kalagayan ng bansa. Ngunit sa pamamagitan ng isang kasulatan. Nang maitatag ang Commonwealth of the Philippines noong 1935, ang tungkuling ito ay ipinasa na sa Pangulo sa ilalim ng 1935 Constitution. Ang unang SONA ay ibinigay ni Pangulong Manuel L. Quezon. Simula noon, naging bahagi na ito ng tradisyon ng ating gobyerno, parang reunion ng pamilya. Taon-taon, may nagkukwento kung ano na ang nangyari sa nakaraang taon. Ngayon, bakit nga ba may SONA? Simple lang ang sagot. Nasa konstitusyon ito. Kailangang humarap ang Pangulo sa Kongreso tuwing ika-4 na Lunes ng Hulyo upang iulat ang kalagayan ng bansa. Hindi ito opsyonal. Hindi ito pwedeng sabihing, "Busy po ako, next week na lang." Ang salitang State of the Nation Address ay literal na nangangahulugang ulat sa kalagayan ng bansa. Kaya kung may annual report ang kumpanya, may accomplishment report ang empleyado, at may report card ang estudyante, ang Pangulo naman ay may SONA. Ano ba ang laman nito? Karaniwang kasama rito ang mga nagawa ng administrasyon sa ekonomiya, edukasyon, kalusugan, infrastruktura, agrikultura, trabaho, pambansang seguridad at ugnayang panlabas. Kasama rin ang mga plano para sa susunod na mga buwan o taon. Parang family meeting na ang tatay ay nagsasabing, "Ito ang mga nabayaran natin. Ito ang mga problema natin. At ito ang plano nating gawin." Hindi rin puro numero ang laman ng SONA. Madalas, binabanggit ng Pangulo ang mga kwento ng ordinaryong Pilipino, mga tagumpay ng pamahalaan, at kung minsan ay mga hamon na kailangan pang lutasin. Kaya para itong kombinasyon ng annual report, motivational speech, at project proposal. Ngayon, may nagtatanong, "Professor, pwede bang magsinungaling sa SONA?" Ang SONA ay pahayag ng Pangulo tungkol sa pananaw at ulat ng administrasyon. Dahil dito, natural lang na may mga sumasang-ayon at mayroon ding bumabatikos. Pagkatapos ng SONA, nagsisimula ang masusing pagsusuri ng media, mga eksperto, mga mambabatas, at ng publiko. Tinitingnan nila kung tugma ba ang mga sinabi sa aktual na datos at sa tunay na kalagayan ng bansa. Kaya hindi natatapos ang usapan pagkatapos ng talumpati. Doon pa lang talaga nagsisimula ang diskusyon.
Isa pa sa mga layunin ng SONA ay bigyan ng direksyon ang Kongreso. Kapag sinabi ng Pangulo na prioridad ang edukasyon, infrastruktura o digitalization, maaaring gamitin ito ng mga mambabatas bilang gabay sa paggawa ng mga batas at paglalaan ng budget. Kaya ang SONA ay hindi lang para sa mga nanonood sa telebisyon. Mahalaga rin ito sa pagpapatakbo ng buong pamahalaan. At syempre, hindi mawawala ang usapang fashion. Taon-taon may mga nanonood para sa talumpati. Pero mayroon ding excited makita ang mga barong Filipiniana at iba't ibang kasuotan ng mga dumadalo. Pero tandaan, ang pinakamahalaga pa rin ay ang nilalaman ng talumpati, hindi ang kulay ng barong o haba ng gown. Sa paglipas ng mga dekada, nagbago ang haba, estilo at paraan ng paghahatid ng SONA. Depende sa sitwasyon at personalidad ng bawat pangulo. Ngunit iisa ang layunin, ipaalam sa sambayan ng Pilipino ang kalagayan ng bansa at ang direksyon ng pamahalaan. Sa madaling salita, may SONA ang Pangulo ng Pilipinas dahil ito ay isang konstitusyonal na tungkulin na nagsimula pa noong panahon ng Commonwealth at may ugat pa sa mga batas noong panahon ng mga Amerikano. Ito ang taunang pagkakataon upang iulat ang mga nagawa, ipaliwanag ang kasalukuyang estado ng bansa, at ilahad ang mga plano ng administrasyon. Mahalaga rin ito bilang paraan ng pananagutan sa publiko at gabay sa Kongreso sa paggawa ng mga batas at paglalaan ng pondo. Kaya sa susunod na marinig ninyo ang salitang SONA, tandaan ninyo, hindi lang ito isang mahabang talumpati. Isa itong taunang ulat kung saan inaasahang ipaliwanag ng Pangulo kung nasaan na ang bansa. Ako si Professor Ipaliwanag ng University of Life. At tandaan ninyo, class, ang tunay na leader ay hindi lang magaling mangako, marunong ding magulat, tumanggap ng pagsusuri, at magpakita ng direksyon.